para sa ating mga kapatid sa Panginoon dito sa Bethel Fundamental Baptist Church at sa Newness of Life Fundamental Baptist Fellowship dyan sa Jeddah, sa Qatar, sa Yambu. Masaganang at magpapalang bagong taon sa ating lahat. May kining mensahe lang po para sa ating lahat sa bagong taon na ito. Ang una po ay ugaliin natin na maging mapasalamatin o palaging nagpapasalamat sa ating Panginoon. Siya po ay makapangyarihan nating Diyos at kailangan natin siyang pasalamatan sa lahat na bagay, sa lahat na panahon. Alamin natin ang karakter ng ating Panginoon. Isa puso natin ang kanyang kakayahan at ang kanyang salita. At ganon ay dalisay natin na papasalamatan ang ating Panginoon sa lahat-lahat niyang ginawa sa atin. Kung hindi natin alam ang karakter ng Panginoon sa ating buhay, mahirap natin siyang pasalamatan. Ngunit kung alam natin ang Panginoon kung ano siya at sino siya sa ating buhay, madali po tayo magpasalamat sa Kanya. Diba? Sa nakaraang taon, siguro maraming nangyari sa atin at marami din po ang mga blessings na binigay ng Panginoon sa atin. Ngunit kung minsan hindi natin naintindihan ang Kanyang dealing sa atin dahil hindi natin kilala ang ating Panginoon. Paano natin makikilala ang ating Panginoon? Siyempre po sa pagbabasa ng kanyang salita at sa pakikinig ng kanyang mga salita sa ating mga kaibigan, sa ating mga pastor, sa mga namumuno sa atin. At malaman natin ang karakter ng Diyos kung sino po siya sa atin. Hindi ka makapagpasalamat sa Panginoon ng dalisay o tunay o sincere kung hindi mo talaga alam kung sino siya. Kaya siguro sa nakaraan at sa kasalukuyan at sa sunod na mga buwan sa taon na ito, ay ugaliin natin na palaging nagpapasalamat sa Panginoon. Papasalamat tayo sa Panginoon dahil binigay niya ang kanyang bugtong na anak sa atin, si Jesus. Kung wala po siya, ay wala din tayong Christmas, di po ba? Wala tayong buhay na wala hanggan. Wala tayong kalakasan sa araw-araw, sa mga problems natin sa araw-araw, sa mga mahal natin sa buhay, kung minsan nag-alala tayo sa kanila. Especially kung diyan ka sa abroad o sa overseas, ang inyong mga kapamilya ay may sakit. Kung minsan mahirap. Ngunit kung alam po natin ang kakayahan ng Panginoon, ay pwede natin siyang pasalamatan. Salamat sa Panginoon sa kanyang bugtong na anak na pinadala sa atin para po siya ang kukuha ng kaparusahan ng ating kasalanan. Sana pupunta tayo doon sa kapahamakan, ngunit ang ating Panginoong Diyos ay nagbigay ng kanyang bugtong na anak. Siya ang tagapagligtas natin. Salamat din sa Panginoon sa mga pagsubok na ating nadadaanan sa araw-araw. Iyon po ay mabigyan tayo ng Panginoon ng kalakasan. At kung malampasan po natin ang pagsubok na yan, siya po ang nabibigay sa atin ng malalim pa na kaugnayan sa ating Panginoong Diyos. Dahil kung walang pagsubok ay hindi natin talaga makikita at ma-experience kung ano ang karakter ng Panginoon sa atin. Hindi natin malalaman na ang Panginoon ay matapat sa atin kung walang problema na dumarating sa atin. Pinapalakas po na tayo ng Panginoon sa ating buhay. Kung hindi tayo nagpapasalamat sa lahat na bagay, kahit sa pagsubok, ibig sabihin ayaw natin mapasailalim sa ating buhay na Diyos. Mahirap po yon, ano?
kung hindi tayo nagpapasalamat sa Panginoon kahit na sa mga pagsubok, ibig sabihin parang nagre-rebelde tayo dahil hindi natin gusto ang kanyang ginagawa sa atin. Kaya ugaliin na magpasalamat palagi sa Panginoon. Ang ating verse diyan ay ang 1 Thessalonians chapter 5 verse 18. In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus. Okay. Ang pangalawang paalala ko po sa ating lahat ay makikita din po yan sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 17 naman. Pray without ceasing. Palaging manalangin. Ang palaging nananalangin ay nagpapakita ng ating pananampalataya sa ating Panginoon. Kung ang isang tao po ay hindi nanalangin, hindi siya nananampalataya sa Panginoon. Paano po siya mananalangin sa Diyos kung wala siyang pananampalataya sa Diyos? Kaya po, kung tayo po ay nanalangin, tayo po ay may pananampalataya sa ating Panginoong Yesus. Ay isang taong hindi nanalangin ay hindi nagtitiwala sa kakayahan ng ating Panginoon, kundi nagtitiwala lamang sa ating kakayahan. Nagtitiwala ba tayo sa ating kakayahan? Kung ibig sabihin ng ganyan, ay hindi na tayo nananalangin dahil nagtitiwala lang tayo sa ating mga kakayahan. Kaya kung tayo po ay nanalangin, ibig sabihin na nakikita natin ang kakayahan ng Panginoon kung ano po ang kanyang gagawin sa ating buhay. Ang panalangin ay ang ating lifeline sa Diyos. Ating communication. Ating tugon sa kanyang salita. Kung tayo ay nagbabasa ng kanyang salita, kung tayo po ay nakikinig sa kanyang salita, kung ano ang kanyang sinasabi, tayo po ay tumutugon doon sa kanyang sinasabi. Hindi po yung nagbabasa lang tayo ng salita ng Panginoon, pagkatapos po ay iba ang ating sinasabi. For example, nabasa natin sa Biblia nga, trust in the Lord with all your heart. Pagkatapos po, ano po ang ating ipapanalangin sa Kanya? Ano ang ating sasabihin sa Kanya? Dahil yun po ang Kanyang salita. Hindi ba mas maganda? Oo, Panginoon, ako po ay nagtitiwala sa inyo. Ayan. Iba po yung nabasa mo, trust in the Lord with all your heart. Pero, iba ang iyong sinabi sa Panginoon. Ayan. Kung anong nabasa natin sa Panginoon, yun din po ang ating ibabalik sa Kanya. Yun po ang ibig sabihin of 1 Thessalonians 5:17, pray without ceasing. Ang ibig sabihin na pray without ceasing, kahit saan, anong oras, anong sitwasyon, pwede po tayong manalangin. Kahit na nakadilat ka, pwede kang manalangin sa puso, sa isipan. Kaya, palagi tayong mananalangin. Kung hindi tayo nanalangin last 2015, sana po paigtingin pa natin ang ating panalangin sa Panginoon this 2016. Sa lahat-lahat na bagay, sa maliit na bagay, kailangan tayong manalangin. Sa malalaking bagay ay kailangan din tayong manalangin. At sa lahat-lahat po ng mga ginagawa natin ay dapat back up po yan ng panalangin. Hindi pwede nagagawa ka ng isang bagay na hindi muna manalangin dahil gusto ng Panginoon na maging dependent tayo sa Kanya. Hindi yung independent. Okay? Kailangan maging dependent po tayo sa ating Panginoon. Ang pangatlong paalala po ay sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 16. Sabi niya, rejoice always. Maging masayahin palagi sa puso, sa isipan. Maging masayahin. Huwag yung buringot palagi o huwag maging magluklok lamang sa isang sulok o huwag maging judgmental. Maghahanap ka lang ng mali sa isang tao, hindi ka naging masaya dahil naghahanap ka lang ng mali, no? Judgmental or censorious ang tawag doon. Kaya po, kailangan maging pure ang ating motibo, even sa pagtingin sa ibang mga tao.
Okay? Huwag natin siya kaagad i-judge. So, wag maghanap ng mali sa kanya, kundi magiging matapat at magiging maayos ang ating pakikitungo sa kanya. Dahil kung naghanap lang tayo ng mali, hindi po tayo magiging masaya. Huwag mapag-imbabaw or magmayabang, magmataas. Huwag, no? Dahil kung sasabihin mo palagi na mas mataas ka kaysa iba, hindi ka magiging masaya. Okay? Hindi ka magiging masaya. At ang mga tao nakikita ka ay hindi rin sila masaya. Dahil palagi po tayo nagmamayabang. Kung ano man ang nangyayari dyan, sasabihin natin, ay kung wala ako niyan, hindi mangyari yan. Ayan. So, hindi maganda na palagi po tayong nagmamayabang. Ang lahat-lahat po na mga bagay, ang kalakasan, ang talino, ang mga naibigay sa inyo, ang nasa iyo, ay hindi talaga sa atin yan. Steward lang tayo doon. Pinagkatiwalaan lang tayo ng Panginoon yon. Kaya wala po tayong pwedeng ipagmamayabang. Ang ating buhay ay sa Panginoon din. Wala din tayong pwedeng ipagmamayabang doon dahil kahit na maganda ang katawan mo at magandang physique mo, nag-exercise ka palagi, kumakain ka ng masarap na pagkain, ngunit kung ang Panginoon ay kukuha ng buhay natin, ay wala po tayong magagawa. Kaya maging masaya. Makipagtungo sa isang tao na masaya. Kahit na sa mga bagay na nakikita natin na parang malungkot, no? Pero sa puso natin, sasabihin natin, Panginoon, mayroon kang magandang balak sa buhay ko. May iniisip na maganda para sa buhay ko. Na tandaan po natin ang verse na all things work together for good. Yun po. Kaya po kung naiisip natin na all things work together for good, magiging masaya tayo kasi sa mga bagay-bagay at sa mga nangyayari sa atin, mayroong kalalabasan na maganda kung tayo po ay nagtitiwala sa Kanya at gumagawa ng tama ayon sa Kanyang kalooban. Kung na-promote ang ating kaibigan, masaya ka. Huwag kang mainggit. Okay? Dahil kung ano man ang nangyayari sa kanya, yun ang kalooban ng ating Panginoon. Yun ang kalooban niya sa kanya, yun ang kalooban niya sa atin, ang kalooban niya sa ating church, sa ating fellowship. Yun po ang kalooban niya kung tayo po ay naglalakad lamang na tama ayon sa salita ng Panginoon. Dahil kung tama ang lakad natin at ayon sa salita ng Panginoon, hindi tayo dapat mangamba dahil yun po ay galing sa Panginoon. Kaya maging masaya dahil may Diyos tayong nakakaalam ng lahat at may plano po siyang maganda sa kanyang mga anak. Hindi sa ating pag-uunawa, kundi sa kalooban ng ating nagmamahal na Diyos. Sana po maging masaya ang ating bagong taon at kumapit lang po tayo sa Kanya. Huwag tayong kumapit sa ating kakayahan, sa ating sarili. Kaya maging masaya, palaging manalangin, at palagi po tayong magtiwala sa Kanya. Okay? Pray without ceasing, magpasalamat palagi sa Kanya, magtitiwala sa Kanya dahil Siya po ang may-ari ng ating buhay. Salamat sa Diyos at pagpalain po tayo lahat ng ating Panginoong Hesus.